International Youth Day naman ang ating pag-uusapan, kasama si Ninian Sumadia, Sectoral Representative for Youth and Student Sector ng National Anti-Poverty Commission or NAPC. Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you so much po at magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood. Ninian pala siya. May N. Ako Ninya. Oo nga. Oo. Una sa lahat, para mas maunawaan ng ating mga kabataan, ano po yung layunin ng pagdiriwang ng International Youth Day at saan nakasentro ang pagdiriwang ngayong taong ito? Mahalaga yung pagdiriwang natin ng International Youth Day ngayon para kilalanin, i-recognize yung role ng mga kabataan para sa ating nation building. Sa ngayon, yung ating United Nations ay nakafocus doon sa, ang tema ay on Click for Progress at nakafocus din talaga doon sa digital pathways ng mga kabataan para sa contribution doon sa sustainable development. Yeah, malaking bagay yan sa mga gaya nating kabataan. Oo nga. Pwede pa kami sumama dyan. Hindi na eh. Ano na ba ngayon ano na pagkabataan, anong age na ba Ang ngayon? edad po ng kabataan po sa Pilipinas ay mula po 15 to 30 years old. At para naman po sa ASEAN ay hanggang 35 years old. So hanggang 30. Pasok ako dyan, 36. Joke lang. Okay, well, ano-ano yung mga priority ninyo dyan sa sectoral agenda at sa policy reforms na isinusulong ng NAPC Youth and Student Sectoral Council sa pagpapatupad ng mga poverty reduction programs ng pamahalaan? Right. Sa NAPC Youth and Student Sector, nakikita namin yung intersectionality ng mga issues kung saan ay, kung ano yung kondisyon ng pamilya, ay yun din yung nakakaapekto sa mga kabataan. So kung ang pamilya ay mahirap din para sa mga kabataan to access basic needs at to access yung mga iba't ibang opportunities, for example, for education at for employment. Kaya sa tala po ng PSA, ang datos po ng ating poverty incidence ay nasa 22.4 at that translates to around 25 million na mga mahihirap. At dun sa mga mahihirap na yon, ang pinakamahirap na sektor sa ating bansa ay ang mga mangingisda at magsasaka. Kung kaya't yung aming pong sectoral agenda ay naka-focus din po doon sa mga policy reforms on education and for the farmers. Kaya sinusulong po namin ngayon yung Magna Carta of Young Farmers para po mag-guarantee yung rights and welfare ng mga kabataang magsasaka at ganoon din yung pagkakaroon ng access on low-cost farmland, access on technology, at ganoon din po pagdating doon sa mga iba't ibang mga trainings at sa capital at credit. At ganoon din yung sa Magna Carta of Out-of-School Youth para masigurado natin na makabalik yung mga kabataan natin sa pag-aaral. You know, tama-tama yung sinabi mo kasi totoo yan na karamihan talaga na mahihirap sa atin ay yung mga magsasaka at mga mangingisda. Kaya pinaglalaban ng pamahalaan yung karapatan natin mangisda sa West Philippine Sea. Ididikit ko na naman dito, no? Kasi importante, no? Para paano sila maiahon sa kahirapan kung hindi sila makapangisda sa mismong dagat natin. So, pwede mo bang balikan lang konti yung Magna Carta for Young Farmers? Kasi bago lang ito, no? Parang ito ba ay na-file na sa Kongreso at ano na ang status nito? Yeah. So meron pong version po nito sa House of Representatives at kaka-file lang din po nitong version po sa Senate. Kinail po ito ni Senator Risa Ontiveros. Okay. At pasok po dito doon sa Magna Carta of Young Farmers yung mga guaranteed rights ng mga kabataan, especially po doon sa binanggit ko kanina na mga iba't ibang mga benefits katulad po ng pag-access nga doon sa lupa at ganoon din po sa technology at saka sa training. Sa ngayon, ang tinataya na average age ng magsasaka sa ating bansa ay 57 years old. At yung mga kabataan ay ayaw magsaka dahil nakikita nila na mahirap yung pamumuhay kung sila po ay mga magsasaka. At ito yung Magna Carta of Young Farmers. Gusto natin pong ilagay po yung discussion na hindi lamang limitado doon sa pagbubungkal ng lupa, yung binabanggit po nung batas, kundi yung pagsuporta ng gobyerno natin para magkaroon sila ng edukasyon, katulad po ng scholarship grants sa mga kabataan na gusto po ng mag-focus on agriculture and fisheries. Yes. Opo. Umusad na ba itong batas na ito sa Kongreso or nasa committee level pa lang? Sa committee level po itong proposed na law po na ito. At
sinisikap po natin din na makakuha pa po ng maraming suporta sa mga kapwa nating kabataan through our SK officials at ganoon din po sa ating po mga policymakers para matuloy-tuloy na po itong pagpasa ng batas po na ito para sa ating food security. Okay, so isa pa, no, bukod sa mga young farmers, ito pang prioridad ninyo ang Magna Carta for out-of-school youth. Okay, ano naman ito at ano yung mga kasalukuyang sitwasyon ng mga out-of-school youth natin sa bansa? Ang out-of-school youth natin halos nasa 10.7 million po sa ngayon at nakikita natin na ang edukasyon pa rin yung sagot para malagpasan yung kahirapan. Kaya dito po sa proposed law po na ito ay makatulong itong batas na ito na makabalik yung mga kabataan sa pag-aaral at ganoon din magkaroon ng mga iba't ibang employment opportunities para sa kanila or if they want na mag-pursue naman ng entrepreneurship, ay pwede rin, pasok din po ito doon sa batas na sinasabi po ng Magna Carta for out-of-school youth. At ito yung oportunidad para po sa mga kabataan natin na mabigyan talaga din ng suporta, katulad po ng mga financial assistance. At nakikita natin na yung edukasyon ay isa sa mga makakasusi para makaalpas mula po sa kahirapan ng ating pong mga kababayan. Okay, since pinag-uusapan natin yung kahirapan, pag-usapan naman natin yung trabaho. Kasi yan ang magiging solusyon, no? Sa issue naman ng trabaho, ano ba yung sa tingin ninyo yung mga balakid na kinakaharap ngayon ng mga kabataan pagdating sa employment opportunities? And ano yung mga tugon na pwedeng gawin ng Youth Council tungkol dito? Opo. Nakikipag-ugnayan po kami sa mga iba't ibang government agencies para po masigurado yung mga iba't ibang mga trainings for entrepreneurship, for livelihood para po sa mga kabataan. Marami pong mga iba't ibang balakid katulad po ng mga financial problems at ganoon din nakikita namin na meron pong mismatch pagdating po doon sa ating pong mga employment. Kung kaya't mula po doon sa education hanggang po doon sa kanilang trabaho ay gusto po namin na subaybayan po ito at magkaroon po ng maayos na coordination with the government agencies para matukoy ano ba talaga yung pangangailangan ng mga kabataan para masigurado na meron po silang oportunidad po sa trabaho. Para hindi masayang yung kanilang training na kinuha, for example, sa TESDA, pero paka-graduate, wala namang trabahong papasukan. So, yun yung mismatch, yun yung sinasabi ninyo. So, nais po natin na yung mga trainings na nakukuha po nila ay yung po talaga yung makukuha din po nila na trabaho kapag sila po ay nag-apply na. At meron pong trabaho na available para sa kanila. Okay. Maraming salamat sa inyong oras. Ninian Sumadja, Sector Representative for Youth and Student Sector ng National Anti-Poverty Commission. Maraming salamat po. And good luck sa inyo.